Blessed Sunday, pagpalang linggo po sa ating lahat. Narito na naman inyong lingkod na si Len para sa ating sharing ng devotion video. At sa pagkakaalam niya naman po, di Sunday, July 26 ay mayroon pong typhoon signal number 8. Kanina po na medyo mga 5 a.m. ay typhoon signal number 9 siya. Pero medyo nagdi-decrease na siya. So, ang ating mga Sunday service ay magiging online or live natin siyang mapapanood. Para sa Alive in Christ is 10 a.m. and then para sa Hills of Glory Family is 11 a.m. Kaya, as of now po, while hinihintay po natin na humupa ang or bumaba ang typhoon signal ay pinayagan na po tayo ng ating mga amo na manatili dito sa kwarto upang dito tayo manood ng ating online na Sunday service or ang ating church service. So, kamusta po ang lahat? I do hope and pray that everyone is doing well and keep safe po. Keep dry and keep indoor kung lalo na kapag nandito kayo sa Hong Kong dahil pagbaba po namin ng aso kanina sobrang lakas po talaga ng hangin at saka ng ulan, di ba? Kung kayo ay nasa outdoor or naglalakad sa labas, kaya nga ang mga buses or mga sasakyan ay na-stop muna ang operation for today. And kung God's will po, nahihina po yung signal mamaya, baka lumabas po tayo saglit para may kailangan po kasi tayong dalahin ng mga gamit sa ating kaibigan para ating ipa-storage. Pero as of now, while we are waiting po, let's go to our devotion that we will tackle up. Pero bago ng lahat, wag po natin kakalimutan ang ating opening prayer. So let us pray. Amin namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Salamat sa buhay, kalakasan at tiningan na patuloy niyo pinagkakaloob sa amin. Salamat sa protection, provision, promotion, godly wisdom, Panginoon. Gayon din po sa mga testing, trials, problems, Panginoon, at mga answered prayer na bagamat hindi namin ipinag-pray or naipag-pray man namin, sometimes there is a delay, Panginoon, but never be denied in you, Panginoon. And ito po tumutulong sa amin upang ma-shape ang aming character, ang aming faith and trust in you, Lord God, that you knows everything that is happening to us, Panginoon, and you have a great plan for us. Ang magagawa lang namin ay magtiwala at umasa, Panginoon, that there is hope once we entrusted everything into you, Lord God. Kaya din po, Panginoon, sa aming gagawin na pagbubulay-bulay na inyong mga salita, Panginoon, naway kayo ang mataas at mapapurihan at mag-glorify, Panginoon, because you deserve all the highest glory, Panginoon. Walang anumang mga kalamidad like typhoon, Panginoon, mga lindol o mga sunog, Panginoon, ang maaaring makapigil, Panginoon, and circumstances that will hinder us from praising you, glorifying your name, Panginoon. At dalangin namin na ang godly wisdom na nagmumula sa inyo, Panginoon, ipatuloy niyong ipagkaloob sa amin upang aming maipaliwanag ng may kaayusan at maiintindihan ng bawat isa ang inyong mga salita, Panginoon. Let the glory alone be unto you, Lord God. Ilagay mo po sa pinakamababang antas sa inyong mga lingkod, Panginoon, and may we be a mouthpiece and a servant of you that willing to serve you with all the God-given talent that you have given us, Lord God. Salamat po sa Panginoong Yesus dahil sa pag-alay niya ng buhay para sa amin, Panginoon, sa aming kaligtasan. Kaya kami ay may salvation at good news at free gift na maaaring ibamahagi sa aming kapwa, Panginoon. Ngayon, nasa sa kanila po, Panginoon, kung tatanggapin nila ito o hindi, Panginoon. Ganyan po, salamat sa Holy Spirit o banal na Espiritu na siyang lumulukod sa amin upang ang lahat ng aming gagawin, iisipin at ilalaman ng aming puso, Panginoon, ay kalugod-lugod at ayon sa inyong will, Panginoon. We honor you, we glorify you, Lord God. Ikaw ang hihipo sa puso, isip at espiritu ng bawat isa na makakapakinig ng inyong mga salita. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So matutungayan po natin ang ating devotion sa Lucas 24:21. Sabi dito, siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Message, buong katapatang sinabi ng mga ito na akala daw nila na ang Panginoong Yesus ang inaasahan nilang magpapalaya sa kanila. At dagdag pa nila na iyon daw ang 3 araw nang matapos mangyari ang sinasabi nila. Application, at hindi pa nga naalala ng mga alagad na ito ang sinabi noon ng Panginoong Yesus bago siya dakpin, parusahan at mamatay sa krus, na sa 3 araw ay mabubuhay siyang muli
na naganap na nga, kaya hayon siya at kasabay lumakad at kausap ang dalawa sa kanyang mga alagad. Syempre, hindi pa iyon ang tamang oras para maalala nila iyon dahil may itinakdang oras at panahon ang Diyos. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon, di ba? So, yun nga, yung sa naging topic kasi natin nung Sunday, ayan, kung mapapanood niyo po siya, na ilalive ko po siya kapag Sunday sa aking YouTube channel. Ayan, kung hindi po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. And kapag kasi praise and worship, syempre, galing sa YouTube yung mga kinukuha namin na songs, kaya para hindi siya maka-copyright claim is na-mute ko po kapag yung sa episode ng praise and worship. Pero pag naman po sa message or yung word of God na ay nilalagyan na natin ng voice o kaya kapag nagpe-prayer. So, sabi nga dun sa naging message natin nung Sunday is God's calling is irrevocable. Makita natin yan sa Romans 11:25 to 36. And how can we respond to God's calling? Ayun, to God's calling. Sabi nga una, para daw magawa natin yung calling sa atin ni Lord is number one, we need to live with humility. Kailangan humble ka, hindi ka maging humble na kapag pinagkalooban ka ni God ng mga greatest calling is ipagyayabang mo to, di ba? Hanggat maaari ay we remain humble because everything comes from the Lord, di ba? Second is we need to follow the Lord with faithful obedience. Ayan, sabi nga na di ba kung sa mga magulang ay masunurin tayo, what more pa to our Heavenly Father that we need to obey because sabi nga ang obedience yung pinaka greatest trait na mayroon dapat ang isang followers of God. And number 3 is with confidence. Ayan, kapag syempre you know that the power has been given to you by God, you have the confidence or you are bold enough or courageous enough to share it to the others, especially to the non-believers or to those that wala talaga silang pagkakilala sa ating Panginoon, di ba? Pwedeng mga nakakatabi mo, nakakausap mo, nakakatinginan mo because God will ordain or orchestrate a situation para ikaw ay magamit niya for His glory, di ba? Maaaring hindi mo inaakala o hindi mo sinasadya na kaya nga sinasabi ko sa ating mga posts or sa ating mga devotion na wherever God put you, you should consider it as a mission field. Kumbaga, God put you in that situation, God put you in that place because He has a mission for you to do, which is the Great Commission to go therefore and make disciples of all nations. So, balik po tayo sa ating topic. Ayun na nga, inaasahan nga daw siya ng mga alagad niya na magpapalaya sa Israel, which is ang belief kasi nila nun ng gagawing pagpapalaya ng ating Panginoong Jesus is yung kagaya nga naman sa mga king or di ba yung mga soldier na kapag sila ay lumaban sa Romans because mga Romans ang nagli-lead or sumakop at sila yung namumuno sa Israel noon, kumbaga parang sinasakop nila o ini-invade nila ang Israel is akala nila is parang sandatahan ang Panginoong Yesus na tara, lumaban tayo, gamitin natin ang ating mga espada, sword, shield, and armor natin para ipanglaban sa mga Romans para matalo natin sila. But hindi, mali sila sa inaakala because ang gagawing pagliligtas ng ating Panginoon or pagpapalaya sa bawat tao is yung free gift of salvation na kung saan alam ng Panginoon na tayo ay alipin ng kasalanan, alipin tayo ng sin. That's why we are sick, diba? We are called sick people because our sickness is not only on the physical but it's on the inner or spiritual natin, diba? Na meron ding may emotions na there are broken spirit, there are broken family, there are broken friendships, diba? Talagang God or ang ating Panginoong Jesus yung nagre-restore ng mga anything na nawala sa atin which is snatched by the devil or by our enemy, di ba? Na kung saan alam naman natin that the enemy comes to steal, kill, and destroy not only our physical things, kundi much more especially yung word ni God na nag-ugat sa ating puso at sa ating isip, di ba? Kasi
alam ng mga devil ang tungkol sa Word of God, but there is no effect into them because the fruit of the Holy Spirit cannot be seen until yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, lalong higit ang self-control. Dahil alam naman natin, ang devil is like a roaring lion seeking someone to devour, di ba? Na kapag ka mahina yung faith mo kay God o hindi pa nag-uugat sa puso at isip mo yung mga word ni Lord na napakinggan mo at talagang nag-touch sa'yo for you to change into following the Lord's will, is yun yung i-snatchin niya sa'yo. Kapag nakuha niya yun, hindi mo pangahawakan yung mga promises ni God at wala kang strong power para paglabanan yung mga pagdadaan mong problema. Especially sa mundo natin ngayon, di ba, alam naman natin na sobrang war, sobrang poverty yung nangyayari sa mundo, di ba? But if you trust in the Lord's promises that He will never leave you nor forsake you, and He will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus, meron kang pangahawakan sa salita ng Lord. Siguro during this time, dumadanas ako ng kagutuman, ng kagipitan, pero I know, Lord God, na hindi mo ako pababayaan. And each and every day that we are still alive and breathing, that is already a gift of the Lord to us na nasa sa atin if we will use it para kumita ng pera or may maging diskarte on how you can sustain for your needs or for your family's need, diba? Or meron at merong gagamitin ang Panginoon ng mga tao na lingid sa iyong kaalaman para ma-provide yung mga pangangailangan mo, diba? And yun na nga, explanation din dito is sinabi ng mga alagad na 3 days na mula nung namatay ang ating Panginoong Yesus, which is meron na nga nagbalita sa kanila or nagtestimony sa kanila, which is yung mga babaeng pumunta sa libingan ng ating Panginoon pero may doubt pa sila o may duda, di ba? Yun nga, minsan talagang sa atin, di ba, parang minsan tatanungin mo, di ba, hawak-hawak ko naman, pinangahawakan ko yung pangako ni Lord. Pero minsan, sa mga pangyayari or incident, parang may iba na napapatanong sa atin na, Lord, totoo ba yung pangako mo sa amin na ganito, ipoprovide mo yung pangangailangan namin? Yung nararanasan namin ngayon, talagang walang-wala kami, di ba? Pero sabi nga, gugulatin ka na lang ni Lord na meron siyang gagamitin talaga na situation or mga tao para ma-provide yung pangangailangan mo. And kapag na-provide na or nabigay yung pangangailangan mo, doon ka lang mapapasabi na, ay, oo nga, no, totoo pala yung pinangako ng Panginoon na talagang ipoprovide na or ibibigay niya yung kailangan natin at His right perfect time, not on the time that we set, but to the Lord's God's perfect time, di ba? And yun na nga, hindi pa naaalala ng mga alagad yung sinabi na yun ng Panginoon, but time will come that the Lord will open their heart and open their mind para makita nila na totoo at nagkatotoo yung sinabi o pinangako ng ating Panginoon, di ba? Di pa ba sila na-amaze na sa paglalakad pa lang nila, paano alam ng taong itong yung mga bagay-bagay na tungkol sa ating Panginoong Hesus at ipinaliwanag pa niya, which is kagaya din ng pagpapaliwanag ng ating Panginoong Hesus sa kanila nung ito ay physically nakasama pa nila at buhay sa paglilingkod o pagmiministry, di ba? Pero yun nga, hindi natin alam at hindi natin masusukat ang kaalaman ng ating Panginoon dahil His ways are better than His ways, than our ways, and His plans is better than our plans. Sabi nga, a man can plan anything or there are a lot of plan in a man's heart, but the Lord's will shall prevail. So, lagi natin ipagkatiwala sa Panginoon, especially if we're going to make major decision, especially alam natin na kapag once na nai-lift up natin to kay Lord ay kailanman it will be for the better and not for the worse of everyone who trusts in the Lord. So, nawa may natutunan kayo sa ating mixing share na devotion video and antabayanan na po natin ang ating live Sunday service or worship service para sa gayon tayo po ay mayroon na namang dagdag na kaalaman at karunungan, especially na nagmumula sa ating Panginoon upang maipaliwanag sa inyo ang mga Bible verses na ating pag-aaralan. So, let us all close into our closing prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Salamat sa inyong mayamang salita na aming napagbulay-bulayan ngayon, Panginoon. Na tunay nga, Panginoon, that you will reveal everything in your perfect time, Panginoon. Not on the time that we set, Panginoon, but on the time that you set, Panginoon. Because you already know our past, our present, and our future, Panginoon. And we entrust everything to you, Lord God, na hindi mo po kami iiwan, ipababayaan man, Panginoon.
Gaya sa kantang, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still. Know you are God. And whatever happens into our life, Panginoon, we will still and always believe that you know what is your plan for us, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat ng mga may financial problem, Panginoon, that you are the God who provides, Panginoon. Ito man ay broken marriage, broken family, Panginoon, broken relationship, Panginoon, at anumang mga nadaya, Panginoon, sa bawat isa, nasikaman sila sa trabaho o negosyo, Panginoon, alam namin, Panginoon, that you have a purpose why everything happens in us, Panginoon, at magtitiwala kami, Panginoon, na lahat ng ito ay para sa ikabubuti namin, Panginoon, and may we all be eager, Panginoon, to have an eternal rewards, Panginoon, sa inyong kingdom, Panginoon, at magawa namin ang inyong mga pinapagawa habang kami ay nabubuhay dito sa mundo, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa lahat po na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, whether it's physically, emotionally, spiritually, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang God who heals, Panginoon, kung paanong pinagaling nyo kami at pinalaya sa kasalanan, Panginoon, na nagdudulot ng mga sakit physically sa amin, Panginoon. But we know, Lord God, that by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed indeed, Panginoon. At kung ang inyo pong kalooban, Panginoon, ay ang lumisan na, or kami, Panginoon, ay pumunta sa inyong kaharian dyan sa kalangitan, Panginoon, that for us to live is Christ and to die is gain, Panginoon. Na alam namin, Panginoon, na mga mahal namin sa buhay o maging kami in your perfect time, Panginoon, ay makakasama niyo na sa inyong kaharian, Panginoon, na give the comfort, Panginoon, para sa mga maiiwanan ng inyong mga lingkod na nagtiwala at itinalaga ang aming buhay para sa inyo, Panginoon. And we know, Lord God, na we will be all reunited in your kingdom, in your perfect time, Panginoon, eternally. And wala nang sakit, wala nang karamdaman, Panginoon. Lahat ay masaya at nagpupuri sa inyo. We also pray, Lord God, for all the pastors, priests, evangelists, prophet, teachers, workers, members na regular, Panginoon, all the body of Christ, Panginoon, that will have their online or physical Sunday service, Panginoon, na nawa ang lahat ng aming ginagawa, Panginoon, ay nakalulugod para sa inyo, Panginoon, at mag-glorify kayo by our worship, our praise to you, Lord God, and the word of you, Panginoon, na idinedeklara at ibinabahagi sa bawat isa, Panginoon. We pray for the missionaries, OFW, or around the world, Panginoon, na pumupunta sa bawat lugar kahit sa buwan pa man yan, Panginoon, o sa other planet, Panginoon, as long as there is people, Panginoon, na kailangang makarinig at ma-share ng inyong gospel o good news, Panginoon, ay alam namin ipapadala nyo ang bawat isa sa amin, Panginoon. We pray also, Lord God, for our country, Panginoon, the Philippines, Panginoon. Kahabagan nyo po ang aming bansa, Panginoon. At alam namin na pinili nyo ang bawat isa, Panginoon, kagaya sa pangalan ng aming bansa na Pilipinas, Panginoon, na pinili nyo at pinino nyo ang Pilipinas at mga Pilipino, Panginoon, upang humayo, Panginoon, and to declare your good news to everyone, Panginoon. Alam po namin na ang revelation, Panginoon, ng mga corrupt, Panginoon, o mga namumuno sa aming bansa, Panginoon, that is nag-aaway-away o nagkakagulo, Panginoon. I know, Lord God, and we declare, Lord God, na walang gawa ng kaaway na magtatagumpay sa aming bansa, Panginoon. You will punish, Panginoon, kung sino man ang mga dapat na magbayad ng kasalanan na nagawa nila, Panginoon, at wag po namin ilagay sa aming mga kamay ang batas, Panginoon, because justice is to you, Lord God, at ikaw po ang may karapatan na maghusga sa bawat ginagawa ng bawat isa, Panginoon. At alam namin na hindi ito magtatagal, Panginoon, at mangyayari ang economic growth at paglago ng Pilipinas, Panginoon, sapagkat ang Pilipinas, Panginoon, ay napakayaman sa lahat ng mga natural resources, Panginoon. Kung sasabihin ay wala nang hahanapin pa ang Pilipinas, ngunit nasisira lamang, Panginoon, o nasasayang dahil sa mga corrupt, Panginoon, na nais ay ang pansarili lamang nakapakinabangan, Panginoon. And we know, Lord God, that every family, Panginoon, every places in the Philippines, Panginoon, ay magtutulungan, magkakaroon ng mga Bible study, Panginoon, at maaayos ang bawat pamilya upang magtulungan sa ikaayos ng
aming bansa, Panginoon, at paglago. At alam namin na darating ang oras at panahon na hindi na magkakalayo ang bawat magkakapamilya, Panginoon, sapagkat sapat na o higit pa ang kinikita sa aming bansa. We also pray, Lord God, para sa bansang ito na Hong Kong. Salamat sa aming mga amo, Panginoon. Kayo po ang laging magpala sa kanila, Panginoon. Ibalik niyo po sa kanila na siksik, liglig at umaapaw ang mga biyaya, Panginoon. Give them good health, long life, Panginoon. Guidance sa kanilang mga trabaho, Panginoon, at saang lugar man silang magpupunta, Panginoon, para sa kanilang mga business trip, Panginoon, at gayon din po ang pag-aaral ng kanilang mga anak, Panginoon, at ang harmonious na relationship namin. Salamat po, Panginoon, dahil sa bansang ito na Hong Kong, Panginoon, ay malaya kami na makapagpupuri at makakapagsamba sa inyo, Panginoon, na hindi gaya sa ibang mga bansa, Panginoon, sa mga Middle East o sa mga Muslim country, Panginoon, na pinapersecute, Panginoon, ang mga Christian at mga nagtitiwala sa inyo, Lord God. And we know, Lord God, na hindi mananaig ang gawa ng kaaway, Panginoon, at mas mananaig, Panginoon, ang inyong kapangyarihan, sapagkat kayo ang all-powerful and you are the Alpha and Omega of this world and everything that you created, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, we pray para sa inyong chosen nation ng Israel, Panginoon, na mga Hudyo ay tatalikod sa iba't ibang mga Diyos, Panginoon, and they will declare and glorify at mas marami pa ang kikilala sa inyo, Lord God, that you are the only one true God, and they will believe in your Son, Jesus Christ, that He is the Savior, Panginoon. He is our Lord and our Savior, Panginoon, na siyang nag-alay ng kanyang buhay para sa kasalanan naming lahat, na hindi na nila iintayin pa na lumabas sa kung saan mang lugar ang Messiah, Panginoon, at kagaya sa inyong mga salita ng aming napagbulay-bulayan, Panginoon, that kung hindi nangyari ang kanyang resurrection, Panginoon, ay wala kami ngayon sa mundong ito, Panginoon, sapagkat natapos na ang tinapos na gawa niya 2,000 years ago on the cross of Calvary or Golgotha, Panginoon. At ano pa man po ang aming mga secret prayer and petition, Panginoon, ay alam namin nakaabot na sa inyo, Panginoon. We leave it all up to you. And we know that you will answer it in your perfect time. We pray in the name of our Jesus Christ. Amen. Bye-bye po sa ating lahat and God bless.